God, she's not only so gullible, but also so desperate to have a boyfriend. Ew, so cheap. Not very demure, not very cutesy. Hoy, pero aminin mo kung ganyan ka-gorgeous yung maliligaw sa'yo, I'm sure bibigay ka rin agad. Excuse me, that's against my branding, no? Tsaka, hindi ako naghahabol sa boys. Sila ang humahabol sa akin. Fine. Sabi mo, kwento mo yan. Go lang. Are you saying something? Nothing. Wala. I'm just genuinely curious what your plan is for your stepsister. Well, since tatanga-tanga na siya, I'm gonna make her suffer. Pagbabayarin ko siya, literally. At mahal ako maningil. Tignan na lang natin kung may magagawa pa yung pagiging-palaman niya. Wow, if I was her, I'd be really, really scared. You better be scared. You need to die. Wow, bakit talaga? Tay, sorry na. Sorry na talaga kung hindi ko sinunod yung mga utos nyo na hindi ko na-chat si Victor. Tay, pero kasi ano eh. Kasi ano? paninindigan ko po talaga yung relasyon namin ni Victor. Talaga? Talagang susuwayin mo yung mga inutos ko sa'yo? Para lang dito sa lalaki na to? Para sa... Anong tawag niyo dyan? Apam? Tay, bigyan niyo naman ho ng chance yung relasyon namin ni Victor. Eh di ba? LDR kayo? Long distance relationship? Nabasa kayo sa social media. Alam mo, di ko alam ano. Pero pakatanga dyan sa lalaki na yan. Ikit. Anak, hindi naman ako sa tutol na magkaroon ka ng love life. Ang gusto ko lang naman sana, yung lalaki na sana pwede kong makaharap, makilatis ng harapan. Ano ba naman ang malay natin dyan na yan pala nagpapakitang tao lang sa social media. Tapos sa totoong buhay pala napakasama pala ng ugali. Siyempre ayaw naman kita mapahamak, anak. Tay, yun nga po yung isa kong sasabihin pa sa inyo eh. Tay, kagabi, nag-usap po kaming dalawa. Tapos, Tay, sinunod ko naman po yung utos nyo eh. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Oo, pero nakiusap siya na huwag ko siyang iwan dahil pupunta daw siya dito sa Pilipinas para kausapin kayo at harapin kayo ng personal. Para patunayan niya na malinis po yung intensyon niya sa akin. Diba? Talaga ba? Ha? Seryoso siya? Yun po yung sabi niya. Pero tayo naniniwala kasi talaga ako sa kanya. Kaya please, tay, huwag niyo naman po siya kagadusgahan hanggat hindi niyo pa siya nakakaharap ng personal. Tsaka tay, promise, ramdam na ramdam ng puso ko na mabuti siyang tao. Oh, Kit. Sana lang, nako, sana tama yung kutob mo na yan tungkol dyan sa apam na yan, ha? Kasi dahil kung hindi... Dahil kung hindi, ano? Pasensyahan tayo, nak. Kung mali ka ng pagkakakilala dyan sa tao na yan, ha? Bahala ka na sa buhay mo. Matanda ka na. Ha? Panindigan mo yung magiging resulta ng mga desisyon mo na yan. At kung sakali, ha? Na ikaw ay magdusa at magsisi sa bandang huli, huwag mo nga kalimutan na hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo, nak. Sabi nga naman tatanda, buntot mo, hila mo. Sungay mo, sunong mo. Okay? Ma? Yeah. Which dress suits me perfectly? My dear, sa ganda natin, lahat bagay sa atin. Well, actually... Wait lang. Saan ka nga pala kukuha ng pera na pambili dyan? A-attend ka pa rin ba dun sa party na sinabi mo sa akin before? Diba I told you hindi kita bibigyan ng pera for that? Don't worry, Mom. Meron akong papagkunan ng money. Where?
Well, Brandy and I are catfishing Ikit. At hulog na hulog siya dun sa fictitious Victor na character na ginawa namin. Si Victor? Yung foreigner boyfriend ni Ikit? Mm-hmm. So, hindi siya totoo? I mean, oh my! Exactly, di ba? Well, at first, ginawa ko lang naman yun just to distract her para hindi na siya umeba sa pagbebenta ng lupa ni Tito Gani. But then, nung nalaman ko na meron pala siyang access dun sa money ng tour company nila, that's when I decided to do a side hustle of my own. Ay, poor Ikit. If only she knew kung sinong kachat niya. Meron pala talagang mga ganong tao. Ganon ka-stupid when it comes to love. Alam mo, dapat magpasalamat tayo sa mga kapareho nila, Gani at ni Marikit. Because of them, may opportunity tayo to prosper in life. In other words, nakikinabang tayo sa mga katangahan nila sa pag-ibig. Oh my God. Yeah, you have a point, Mom. In fact, malapit ko nang makomplete yung requirements for the Alto party. Courtesy of Ikit. Ano ba kasing plano mo? Share mo naman sa akin. Ay, basta Mom, don't bother with the details. Trust me na lang. Ay, Mom. Kapag nabenta na yung lupa, ha, bibigyan mo ako ng bonus. Ano ka ba? May side hustle ka na nga eh. Uwi ka dyan, ha? Of course, I'm not only doing this for the Alta party, no? You're also benefiting from this. Kasi, kapag naututan ko na ng money ang si Ikit, at pag nalaman ni Tito Gani na nagpaloko yung si Ikit sa isang lalaki, tuluyan na siyang mawawalan ng tiwala at magagalit dyan sa stupid daughter niya. Meaning, mas madali mo nang makukonvince si Tito Gani na ibenta yung lupa kasi wala nang sagabal sa plans mo. Am I brilliant or what? Bravo! Manang-mana ka talaga sa akin. At dahil dyan, I will share my fruits with you. Let's eat for our future victory. Wow! Alam ko naman talagang tutol na tutol si tatay kay Victor eh. Kaya nga dapat mapanindigan ni Victor na kailangan niyang harapin si tatay para naman hindi ako mapahiya at hindi mawala yung tiwala sa akin ni tatay. Diba? Tama. Alam mo, nag-overthink ka na naman, Beshi. Diba ikaw na yung nagsabi na malakas yung kutob mo na mabuting tao si Victor? Eh di, yun na lang yung panghawakan mo.